Sa kasaysayan ng Israel, alam nyo ba na ang nagbigay sa lupain ng Israel sa mga Hudyo o Israelites ay walang iba kundi ang Diyos? Hello, what's up mga sangkay? Magandang oras po sa inyong lahat. This is me once again, Sangkay Janjan. The Bible says in Exodus chapter 23 verse 31, I will establish your borders from the Red Sea to the Mediterranean Sea and from the desert to the Euphrates River. I will give into your hands the people who live in the land, and you will drive them out before you. Gusto kong i-vlog ito ngayon o i-topic mga sangkay for us to understand deeper about po sa Israelites at about po sa land o area na yan mga sangkay na ngayon ay mayroon pong sigalot. Sino nga ba talaga ang tunay na may karapatan? Well, hayaan po natin ang mag-interpret o magsalita mismo ang Biblia. Klaro po mismo na naisulat sa Biblia ang pangako ng Diyos sa Israel. Ito lamang po ay isa sa mga bersikulo na mababasa natin sa Biblia dahil napakarami niyan mga sangkay na mga passage sa Bible na tumutukoy po sa covenant ng ating Panginoong Diyos kay Abraham patungkol po sa magiging bayan ng Diyos mula sa lipi ni Abraham. And very, very clear in Exodus chapter 23 verse 31 mga sangkay na sinasabi ng Biblia. Umula mismo sa ating Panginoon ang propesiya patungkol po sa magiging bayan ng Diyos. Walang iba po kundi ang unang tinawag na Israel mula sa lipi ni Abraham, Isaac, and Jacob. The Bible says, I will establish your borders from the Red Sea to the Mediterranean Sea and from the desert to the Euphrates River. Very specific po mga sangkay ang sinabi ng ating Panginoon. And if you look at the picture, yan po ang tunay na mapa ng Israel noon nung hindi pa po nabubuwag mga sangkay ang 12 tribes. Yan po ang original. At tandaan po natin, ang nag-establish sa bansa ng Israel ay hindi po United Nations, hindi po Amerika, hindi po mga taga-Western countries, hindi po Pilipinas, at kung sino-sino pang mga kilalang pagkatao sa ating panahon ngayon. Ang nag-establish sa bansa ng Israel, ang naglagay mismo sa kanila doon, walang iba kundi ang Panginoong Diyos. Tandaan po natin, ang Diyos po ang may-ari ng lahat ng bagay. Kahit sabihin pa po natin na ang mga lupain na yan ay pag-aari ni ganito, tandaan po natin, Panginoong Diyos ang makapangyarihan sa lahat. Naglikha ng lahat ng bagay, may-ari ng lahat ng anumang bagay sa mundo. At ang Diyos na ito mga sangkay, siya po ang nagbigay sa lupain ng Israel. Tandaan po natin, wala pa pong nag-i-exist na mga Kristiyano o mga Muslim, mga sangkay, na ipangako na po ito ng ating Panginoong Diyos sa bayan niya. Mula po kay Abraham, Isaac, and Jacob hanggang sa nabuo po ang bansang Israel. Simula po kay King David hanggang sa ipinatayo ang napakalaking kingdom o templo ni Haring Solomon. Sa Tagalog, sinasabi po dito, sisiguraduhin ko na ang hangganan ng lupain nyo ay magsisimula sa dagat na pula hanggang sa dagat ng Mediteraneo at mula sa disyerto sa timog hanggang sa ilog ng Euphrates. Ibibigay ko sa inyo ang mga nakatira sa lupaing iyon at itataboy nyo sila. Alam nyo ba na kapag kinontra nyo ang Israel sa kanilang lupain, ay kinontra mo mismo ang ating Panginoong Diyos? Dahil mismo siya ang nagbigay. Ayan po, klaro po ang sinasabi ng Biblia. Wala pong mas makapangyarihan sa lahat kundi ang salita ng Diyos. At kung susuplahin at kung sasabihin mo na hindi Israel ang may-ari ng lupain na yan, well, you have to ask God. Siya mismong tanungin mo. Dahil hindi po noong 1948 nangyari ang pagka-establish ng Israel. Matagal na pong panahon. Libu-libong mga taon na ang nakalipas. The land of Israel was established by the King of Kings and the Lord of Lords. The Almighty God na nangako kay Abraham. And again, hindi po United Nations ang nagbigay sa bansa ng Israel,
Hindi po Western countries, hindi po Amerika ang nagbigay sa lupain ng Israel, ay walang iba kundi ang Diyos ng mga Diyos, tunay na Diyos.